Si Bato, pinagtatanggol si Presidente Digong nyo. Siyempre, ano siya yan kasama siya sa mga pinapananagot sa extrajudicial killing, human rights violation. Katunayan, tinanggalan siya ng visa, di ba? Ng Amerika. At yun ang ginamit naman ni Presidente Digong nyo na dahilan para kansilahin ang Visiting Forces Agreement. Ano kinalaman ng mga Pilipino sa ginawa ni Bato? 'Di ba? Yung tao nga yung mga tao nga ang biktima 'di ba? Pati ang mamamayang Pilipino para makansela yung BFA. Hindi naman kami sang-ayon doon, lalo-lalo ngayon na masigit nating kailangan ang Visiting Forces Agreement at ang presence ng mga dayuhang Amerikano, pati na ng mga kaalyadong bansa sa pangunguna ng Estados Unidos, sapagkat meron tayong usapin sa pangangamkam ng ating mga teritoryo. Ano pakialam namin doon? Bakit kakansilahin ninyo yung BFA? Kailangan nga ng bansa natin yan. Dahil lang kay Bato? Sino ba yan sa amin? Ba pakialam namin kay Bato? Sino ba yan? Di ba? Kahit pa sabihin mong senador yan ngayon, hindi nga namin alam paano naging senador yan Kaya nga nagsenador yan Bakit siya nagsenador? Bakit ba sila tumatakbong senador? At bakit sila napunta dyan sa Senado? Kay totoong nanalo yan, kay hindi totoong nanalo yan. Mga kaibigan. Dalawa Dalawang dahilan Una, magkaroon ng kapangyarihan na yung kapangyarihan nilang yon gagamitin nila sa interes ni Presidente Digong nyo. Hindi sa interes ng taong bayan. Ano yung pangalawa? Magagamit nila yan, iniisip nila, yung posisyon na yan, pwede nilang magamit para maging proteksyon din nila sa sarili din nila. Kung halimbawa ay hindi nila maisasalba si Presidente Digong nyo. Akala nila, yung kapangyarihang yan ay magbibigay sa kanila na para hindi sila mapanagot sa kanilang kasalanan. So, wala tayong ini-expect sa mga taong yan. Bato, kahit sino pa yan, basta sip-sip sa kanila. Wala na tayong inaasahan dyan na yan maglilingkod sa kapakanan ng taong bayan. Hindi naman yun ang purpose nila from the very start. Ang purpose nila iba. Halimbawa, meron pa. Magagamit din nila yung posisyon na yan para maging legal. Makatulong para gawing legal ang illegal na ginagawa ng administrasyon. Halimbawa, yung mga usapin sa charter change, sa mga federalismo, sa martial law, pwede nilang gamitin yan. Kasi ang martial law pag diniklara yan ako, hindi naman ako naniniwalang martial law gagawin nila Ang pwede nilang gawin, alam nyo ngayon huwag kayong, ito para sa mga matitinong Pilipino lang. Wala na tayong magagawa dun sa ibang sip-sip. Dun sa mga taga-tahol, yung mga hyperbole, wala na tayong magagawa dyan kasi inuupahan yan Di ba? Mga prostitute yan Kaya itong himpapawid na pupulyute ng mga prostitute, polluted mga kaibigan. Bakit? Sip mo yung mga asong kung saan-saan lang nanggaling, nang walang
walang track record, biglang sumulpot sa radyo, sa media. Kung si Mocha nga may column sa Philippine Star English pa mga kaibigan Ha? Doon sa Senado, nung inimbestigahan niya, isang sentence lang, di niya nabuo Mali pa di ba? Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Ha? Ngayon, wala tayong inaasahan dyan. At sa mga yan, huwag na nating intindihin yan, napipilitan lang tayo ito para maging basihan natin sa pagpapaliwanag sa publiko. Gusto lang nating ipaliwanag. Ngayon kung ako tatanungin ninyo, wala na yan. Yung mga taga-tahol nila, wala na yan Naubusan na yan. Ubus na ang kanilang mga estratehiya. Ang ginagawa lang naman yan, fake news. Nabuko na lahat yan Ngayon nga gumagawa pa ng mga account na fake. Kunyari, kasi sila nabuko binabayaran sila yung mga troll. Kumalat yan. Hanggang sa maipasara yung ibang account. Anong ginagawa lang ngayon? Gumigimik. Gumagawa sila ng account. Pati nga anak ni Vice President Robredo, ginawa ng account Diba? Pati litrato, igagrab mga kaibigan Dahil gagawa ng account. Meron pang gumagawa ng account ngayon. Kunyari, kailangan namin ng pondo na 100,000 para sa mga troll. 100 tao raw pala. Para sa 100 taong pondo. Para mapalitaw nila, si Leni Robredo, tsaka yung oposisyon, ay nagbabayad ng mga troll. Wala naman troll yan mga kaibigan. Ngayon, ginagawa nila. Wala na yan. Ubus na. Naubusan na sila ng mumurahin. Mga kaibigan. Nasabi nyo na lahat Ano pa, sasabihin ninyong hindi totoo? Lahat ng hindi totoo, nasabi nyo na. May natira pa ba? Wala na. Yun ang sinasabi natin nung una pa. Mauubos din yan. Kasi lahat ng bagay, may katapusan yan ngayon, kaya natin binabasa itong mga walang kwentang pinagsasasabi, kamukha nitong si Bato. Natural na yan Ba't nyo papapansinin yan? Mag-focus kayo sa issue. Huwag kayong hihiwalay sa issue. Huwag kayong patitinag kasi yung mga ginagawa ng mga troll, distraction yan. Pagka minumura ka niyan, sinisiraan ka dyan, at yan pinansin mo, sa kanya mapupunta yung atensyon. Una, sisikat pa siya. Sino ba yan? Mga muchachong kung saan-saan lang nanggaling yan. Mga kaibigan, makakalimutan mo na yung issue mo. Ang issue rito, yung gobyerno, wala nang kakayahan. Yung mga nasa administrasyon, wala nang kakayahan. Yun ang banggitin natin. Di ba? Yun dapat ang araw-araw na binabantayan natin. Kasi mapanganib, asa ng pondo. Dapat magtaka tayo, nasa ang tulong ng gobyerno. Nagtaasa na naman ng COVID. Baka isang araw, i-lockdown na naman tayo. Wala namang, ako naman, pabor ako dyan Di ba? Kasi, kaysa kumalat at dumami ng dumami yan, wala namang gagawin yung gobyerno. Ni bakuna nga, wala. Nandyan yung bakuna, iilan na lang yung bakuna, wala pang gustong magpabakuna. Natatakot. Tapos, pinipilit nila yung tao, bakunahan ng Chinese vaccine na Sinovac, mga kaibigan, sila ayaw nun. Ayaw nila, sabi, matanda na kami. Nung dumating yung isang bagong bakuna, dito magpapabakuna na ako. Isipin mo yan. Di hindi totoo mga pinagsasabi, yan ang bantayan natin. Bakit puro libre ang bakunang kinuha ninyo, puro donasyon yan?
Nag-aantay lang pala kayo ng donasyon, di naman pala kayo nagbabayad. Para saan yung pondong mga pinag-uutang ninyo na sinabi ninyo ibabayad yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Wala na eh. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taong masasama na, ipinapahintulot na ng itaas yan. Wala nang gagawin, tama yan. Lahat ng pagkakamali, tinutulak na sila. Yung hindi mo dapat sabihin, nasasabi na. Ang katulad si Presidente Digong nyo, kailangan mo ba sabihin yung kill, kill, kill sa harap ng publiko tapos mangyayari? Eh di ba krimen yun? Kung sabihin, hindi ka pwedeng panagutin doon. Di ba? Sabi nyo lang yan. Dahil kayo ang nasa poder ng kapangyarihan at kinukonsinti kayo. Nung mga ang dapat nakatapatan ay sa saligang batas at sa taong bayan, sa bansa, sa mamamayan, lalo na sa saligang batas. Mga kaibigan, kinukonsinte. Bakit? Nakikinabang sila eh. Di ba? Si Lorenzana nga eh. Nagpakuha ng litrato, binabakunahan. Hindi pa raw pala siya nabakunahan. Di ba nakunan kayo litrato? Photo op lang yun eh. Hindi naman totoo yung bakuna eh. Mga kaibigan, nakita ninyong kalokohan yan? Ano yan, niloloko ninyo yung publiko? Tapos nagagalit kayo pagka ang pinagdadagisunan ninyo ng ibinibintang nyo yung inyong mga kapalpakan sa ibang tao kay Vice President Leni Robredo. Ba't si Vice President Leni Robredo ba nakipag-uusap sa China na magdonasyon dito ng Sinovac at bibili ng Sinovac? Bakit kayo? Ang dami nyo sinasabing bakuna. Magkano? Magkano bili nyo? Di ba, sinasabi nila hindi raw pwede sabihin. Bakit hindi pwede sabihin? Saan ka nakakita nun? Nasa batas yun eh. Kaya nga sila nagagalit kay Vice President Leni Robredo kasi yung inirekomenda niyang, yung sinasabi niya na dapat dumaan niya sa ganitong committee. Hindi naman siya lang ang may sabi nun eh. Yung mga health workers, sapagkat yun ang nasasaad sa batas. Tapos sabi nila, hindi, donasyon yan, kaya hindi siya kupito. Yung bibili nyo, magkano? Dapat alam kung magkano. Kayo lang ang nagsasabing hindi pwedeng sabihin yan. Kaya nga natin nalaman ng presyo niya Sinovac na yan eh. Dahil sa Indonesia, di ba? Ang bili nila, mahigit 600 pesos ang isa. Yung Sinovac. Dito, 3,600 kung bibilin. Kaya sila nagwawala eh. Pera na eh, nabuko pa eh. Kaya sila nagagalit dun sa sinasabi ng mga health workers na dapat inirekomenda yan ng isang committee bago aprubahan ang pagbili o pagtanggap niyang bakuna ng ating bansa, ng ating gobyerno. Binibigyan nila ngayon ng palusot. Nagpapalusot sila. Kaya sila nagagalit. Bakit? Kasama ron, kailangan banggitin mo magkano yan. Di ba? Ngayon ba may sinasabi sila magkano AstraZeneca? Magkano yung Pfizer? Hindi nila sinasabi. Mga kaibigan. Kasi talagang ang pakay nila nung una, yan Sinovac ang kunin nila. Tapos sila gagamit ng iba. Gagawin nilang guinea pig ang publiko. Yung
mamamatay, ipapaganap sa publiko. Sila takot mamatay. Oh. Pagkatapos, magagalit sa iba. Sa iba nila, ipaparatang yung kasalanan nila. Ha? Katulad kay Vice President Leni Robredo. Hindi naman siya nakipagtransaksyon dyan eh. Yung sinasabi niya, nasa batas naman yun eh. Oh, meron ba labag sa batas doon? Eh, sinasabi ni Presidente Digong nyo, wala sa batas eh. Oh, kahit yung universal healthcare na yan. Wala yung sinasabi nilang yun. Tsaka yung sa konstitusyon na siya lang daw ang pwedeng mag-aproba sa mga panlabas na kasunduan. Wala yun. Kita nyo, nanahimik na sila, nabuko sila eh. Kaya kailangan, sa dami ng irregularidad na yan, kailangan na nilang takban ng iba. Dito tayo idadivert. Huwag kayong lilihis ng focus. Huwag nyo nang intindihin yung mga aso. Kasi yung aso, ganyan talaga yan. Eh kahit ikaw, maglakad ka sa kaharian ng aso. Diba? Pagkagabi, lalakad ka. Oh. Maraming nagtitipon-tipon yung mga aso eh. Diba? Merong kaharian yung mga yan eh. Oh. Pagdaan mo riyan, lahat ng asong madaanan mo, tatahulan ka niyan eh. Ngayon, kung lahat yan, entertainin mo yung aso na yan, na tumatahol, ikaw ang tinatahulan, hindi ka na makakarating dun sa pupuntahan mo, mga kaibigan. Kaya dapat dyan, di na pinapansin. Total, nakakaintindi naman tayo eh. I-focus natin lahat sa issue na nangyayari sa ating bansa. Wala na tayong ano dyan. Sayang lang panahon nyo dyan. Lalo na, oras natin sa radyo, binabayaran natin to eh. Hindi naman libre ito eh. Black timer tayo dito eh. Mga kaibigan, hindi katulad nun dati, talent tayo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, pinagtatanggol ni Bato, di ba? Natural din yun. Kaya lang natin to sinasabi para magkaroon tayo ng basihan kung paano tayo, paano natin tatratuhin ang issue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kanina yung nasabi natin, nabanggit natin na ayuda para sa mga kababayan natin sa Japan. Meron kayong palang bagong matatanggap na ayuda kahit ikaw ay freelancer. Yung baga, ano ka, self-employed. Ito, pakinggan ninyo ang announcement na tinagalog na, mga kaibigan. No? Galing din to sa mga kababayan natin sa Japan. Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari po makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video nito ay tungkol sa bagong financial assistance na ibibigay po ng Japan government para sa mga naapektuhan na company, self-employed at mga freelancer dahil sa isinagawa nila o ginagawang state of emergency dito sa Japan. Ang financial support na ibibigay nila ay nasa 60 lapad po, maximum amount para sa mga small and medium scale company at nasa 30 lapad naman ang maximum amount na ibibigay nila para sa mga self-employed at freelancer. So last March 1, inilabas na po ng Japan Ministry of Economy, Trade and Industry po ang guidelines para po sa pag-apply nito na mag-uumpisa sa darating na March 8 at ito po ang gusto kong i-discuss sa video nito. So kung kayo ay nagnanais na mag-apply ng nasabing financial assistance, so panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa matapos po para magkaroon po kayo ng idea. So again, for transparency po ng mga information na gusto ko pong share sa inyo dito, ang mga ito ay galing po sa official website ng Japan Ministry of Economy, Trade and Industry po, at ang iba naman po ay mula sa ilang website po ng mga accounting firm dito sa Japan.
So ito po yung pinaka-official website ng Japan Ministry of Economy, Trade and Industry. Gumawa po sila ng official website para po sa financial assistance na ito, at ito po siya. So nakasulat po siya sa Nihongo. Para po ma-access nyo po ito, ilalagay ko na lamang po ang URL address sa baba sa description ng video nito. Click nyo na lamang po ang link para po ma-open ninyo ang website nito. Okay? So ito po siya. Then sumunod po ay ito naman po yung pinaka-guidelines ng application para po sa mga self-employed at mga freelancer po. So medyo may kahabaan ito, nasa 35 pages at nakasulat din po sa Nihongo. So kung di kayo marunong mag-Japanese, di po kayo nakakaintindihan ng Nihongo, I think medyo may kahirapan pong gawin ninyo ito personally. So kinakailangan po siguro ng assistance ninyo para po makapag-apply nito. Okay? Then ito naman po yung sumunod na document po ay para naman po sa mga small and medium scale company na mag-apply po ng financial assistance nito. So ito po siya. So 32 pages din po ito at nakasulat din in Japanese language. Then next naman po is Mga kaibigan, tayo po humihingi ng paumanhin. Mahaba-haba pala yun. Bukas na lang ho natin ipaparinig para naman bahagi tayo ng kaalaman sa mga Pilipino na kababayan natin sa Japan. Ang laki ng package nila, no? Stimulus. Sa Amerika ngayon, ang stimulus package na pinirmahan ni Biden ay 1,400 bawat isang tao. Upon payment ng tax, ng kanilang tax, state tax at saka federal tax, bibigyan na sila ng 1,400. Ito sa Japan, no? Ultimong mga self-employed, kasama rito, sex workers, mga hostess, mga sex workers, kasama ho yan, mga freelancer yan mga kaibigan di ba? So, bukas uulitin natin yan kasi maubusan tayo ng oras, 15 minutos po yan Pero ipaglilingkod po natin yan, pati sa radyo, alang-alang sa mga kamag-anak din dito ng mga pati hosto yung mga callboy, bibigyan mga kaibigan Hindi lang babaeng hostess, pati lalaki hosto. Bibigyan po sa Japan lahat Sex workers, baliwala sa kanila yan. Kailangan ang sa kanila lahat matulungan. Dito, mga kaibigan, ultimo yung senior citizen, laking katarantaduhan yan Pagka daw ikaw, single na senior citizen, hindi ka bibigyan. Gago pala itong mga ito. Diba? Lalo na kung byuda ka, papan. Alam niyo yung byuda sa Biblia? Yan nga gusto ng may kapal Yung mga byuda, arugain ninyo Tulungan ninyo Diba? Dito hindi Apihin ninyo, mga kaibigan. Ito ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Bato de la Rosa. Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?